kapiksi. Mag-ingat. Ayan, no, may mga blessings sa inyo mga kapiksi, pero pinag-iingat din kayo. Ito yung blessings mga kapiksi, no? Imay nyo na tong mga blessings na to. Sabi ko sa inyo, may mga big clients, mga malalaking kliyente kayo na maaaring makilala or ma-meet or ma-push ngayong October. So imay nyo na yan mga kapiksi, at saka itong mga blessings na to. But at the same time guys, no, pinag-iingat din kayo kasi baka ma-scam kayo. So yeah, mag-ingat din kayo mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Tingnan natin guys kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong October 16 to 30. We have the structure message para sa inyo. We have the combustion message, and meron din tayong gifts from the universe mga kapiksi. Alright, so unahin natin tong gifts mga kapiksi, no? Napakaganda nito because this is signifying na may mga regalong ipagkakalob sa'yo sa universe ngayong October 16 to 31. So, syempre, itong mga regalo na to, ito yung mga magagandang pagpapala, blessings na deserve mong makamit sa buhay mo dahil sa pagiging mabait mo, dahil sa pagiging masikap at matyaga mo sa buhay. Okay? So, kailangan maging receptive ka, maging ready to receive ka sa pagtanggap ng mga gifts, ng mga regalong handog sa'yo ni universe ngayong October 16 to 30. So, always be grateful mga kapiksi, and always appreciate mo lahat ng blessings na dumadating sa iyo. Alright? So, i-mind mo na to sa comment section mga kapiksi. Mind blessings, mind gifts from the universe para talagang masalo mo, no? Yung mga regalo, saktong-sakto, bare months na malapit na yung Pasko season mga kapiksi. Alright? So, bibigyan ka ng regalo ni universe bago dumating ang Pasko mga kapiksi. This one is getting organized or being organized mga kapiksi. Parang nire-remind ka ni universe na maging organisado ka sa iyong buhay, no? Kapag ka organized ka, kapag ka nag-goal setting ka or may plano ka, mas maayos, no? Kasi ano ka para ka may blueprint, no? Para ka may blueprint ng buhay mo or plano, ganyan. Tapos kapag sinunod mo siya, syempre mas makakita ka ng progress, kumbaga mas may malinaw na direksyon sa buhay natin, and doon tayo nakakita ng progress. That's why palagi kong sinishare sa inyo, pero syempre guys, option nyo naman yun kung gusto nyo magplano or hindi, no? Pero ako talaga I'm a big fan ng pagiging organized and making plans, goal setting sa buhay. So kung hindi nyo pa nagagawa yun or natatry sa buhay nyo, subukan nyo gawin mga kapiksi, because it will really make a big difference. Talagang makikita nyo kung nagpa-progress kayo sa buhay mga kapiksi. Alright, and then we have combustion. Itong combustion guys, kung makikita nyo, meron siyang apoy, no? So yung apoy, it's either constructive or destructive, kasi sa constructive or creative na process niya, yung apoy is nagbibigay ng warmth, diba? Init sa ating buhay, nagbibigay ng liwanag. But at the same time, kapag sumobra, diba? Nakakasunog, nakakapaso, diba? Nakaka-distract din ng ating buhay, depende sa degree or sa severity ng apoy na in-entertain natin sa ating buhay. So this is a reminder mga kapiksi na lahat dapat ilagay natin sa tamang balanse lang, okay? Huwag tayo masyadong maging ganid. Kapag ka meron na tayo, kailangan marunong din tayong, matuto rin tayong masatisfy, and matuto tayong mag-appreciate ng mga blessings or
mga biyaya na pinagkakalob sa atin, and wag na nating hangarin. Okay lang na maghangad na umasenso at umunlad, pero sa mabuting pamamaraan, guys, kasi kapag masamang pamamaraan na, yun na yung destructive na nagkukos na kayo ng harm sa ibang tao, even harm to yourself, and may masamang balik na yun sa inyong mga kapiksi. So make sure na ilagay lang sa moderation or sa tamang balance yung lahat ng aspeto ng iyong buhay. Alright? So yan ang mga mensahe para sa inyo, Aquarius, ng iyong mga gabay ngayong October 16 to 30. Ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa inyo, guys. Ngayong mid-October, shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And may good news ako sa'yo, no? Kasi ngayong October until October 31, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, mga kapiksi. So mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, mga kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aquarius, guys, kayo ay na-represent ng King of Wands, King of Swords, guys. Sa ating spread, meron tayong presence dito ng King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign energy. For some of you, maaring may fire element ka sa iyong natal chart. For some of you, maaring meron kayong fire element involved sa isang fire sign sa iyong buhay. This is a very positive energy actually, no? Meron lang tayong konting negative energy dito. Feeling ko meron kayong inaantay na communication, balita from a specific person, or maaaring may kinalaman din sa kaperahan, mga kapiksi, para nag-aantay kayo ng some kind of update, pero ang tagal-tagal niyang dumating. It's very slow. Probably nasa ere na siya pero hindi pa siya dumadating sa inyo, or it's already on its way pero you haven't received it yet, mga kapiksi. And yun yung reason kung bakit medyo nadi-disappoint kayo, because naatat kayo. Ganun kasi minsan, di ba, pagka naatat tayo, hindi natin marinig yung gusto nating marinig, doon na tayo nagkakaroon ng disappointment. For some of you guys, maaring you may also be trying to manifest a communication from a specific person, preferably itong or probably itong fire sign na to, and parang ang tagal-tagal niyang mag-reply. So let's say for example, meron kang partner o a specific person, especially kung LDR kayo, kapag ka nagte-text siya ganyan or nagko-communicate kayo, sobrang bagal niyang mag-reply sa iyo, mga kapiksi, and yun yung nagko-cause ng iyong disappointment, guys. Okay, so haba-habaan nyo lang yung inyong pasensya, lalo na kung kayo ay LDR, kasi syempre sometimes magkaiba yan ng time zone, so medyo may delay talaga. Other than that, mga kapiksi, pagdating naman sa inyong sitwasyon sa kaperahan, sobrang very stable yung inyong pagkakakitaan. Yung iba sa inyo mas lalo pang, yung iba sa inyo, you're very responsible, yan. Masyado kayong responsable. Parang you're taking your power back. You're in control, you're in charge of your destiny, you're in charge of your life, no, pagdating sa iyong money matters, no. So, and parang lalo pang umuunlad at umaasenso yung inyong kaperahan, mga kapiksi. Gumaganon ako. Gumaganon ako kasi ang daming pera dito, guys, no. Nararamdaman nyo yung energy. So, sunggaban nyo na tong mga pera na to, mga kapiksi. Sunggaban nyo na tong mga blessings na to. Yung iba sa nyo, guys, parang meron kayong
fruits of labor. Yan, mga fruits of labor. Especially kung guys, let's say for example, nasa construction kayo, para makakuha kayo ng kliyente, parang meron kayong nilalaki na kliyente na malaking magpapagawa ng bahay or magpapabuild, I don't know, building bahay, pero parang malaki-laking project ito para sa inyo mga kapiksi. So for some of you, maaari kayong makabingwit ng malalaking projects, malalaking isda, mga kapiksi. Ganun din sa mga kapiksi natin na freelancers, no? Kung kayo ay nasa freelancing na type of work, online, ganyan, maaari kayong makakuha ng mga big clients na tawag dito, galante, yun. Galanteng magbigay ng mga rates, no? Tama, ng mga pasahod, ganyan. So, yeah, I'm sensing na ito'y bunga ng inyong hard work mga kapiksi. Mag-ingat, ayan, no? May mga blessings sa inyo mga kapiksi, pero pinag-iingat din kayo. Ito'y blessings mga kapiksi, no? Imay nyo na tong mga blessings na to. Sabi ko sa inyo, may mga big clients, mga malalaking kliyente kayo na maaaring makilala or ma-meet or ma-push ngayong October. So, imay nyo na yan mga kapiksi, at saka itong mga blessings na to. But at the same time guys, no, pinag-iingat din kayo kasi baka ma-scam kayo. So, yeah, mag-ingat din kayo mga kapiksi. So make sure na bago kayo pirmahan ng mga kontrata, ganyan, make sure na binabasa nyo mabuti yung mga terms and agreements, and kung hindi kayo eksperto, ipabasa nyo sa iba yung inyong mga kontrata para maiwasan yung mga scam din. Guys, baka yung iba sa inyo guys, lalo na kung may mag-i-issue ng cheque or tatanggap kayo ng cheque for payment, baka matalbogan kayo. So make sure na mas mabuti yung cash, di ba? Make sure na cash yung payment na inyong i-receive mga kapiksi, para siguradong kaliwaan at hindi kayo yung iba sa inyo kasi guys, kapag na-scam kayo, lalo na sa mga kapiksi natin na mahilig mag-invest, no? Kapag na-scam kayo, medyo malaking mawawala sa inyo, sa inyong finances mga kapiksi, and maaari kayong magkaroon ng financial troubles or financial struggles. So sayang naman yung mga pinaghirapan nyo kung mauuwi lang sa wala. Kaya mag-ingat kayo, alagaan nyo itong mga blessings, guys. Huwag nyong sayangin dahil lang sa okay lang mag-invest guys, basta make sure na pinag-aaralan nyo, no? Pinag-aaralan nyo legit, ganyan. Ilang milyong beses ko na yan sinasabi tuwing lumalabas yung mga ganyang reading. Mag-aral bago mag-invest para hindi kayo ma-scam mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys, Aquarius, if naka-resonate kayo sa reading na to. Ito yung ating 2024 kapalaran mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.